So daghang mga butang na dapat natong pasalamatan. And today I bring to you the theme of you must praise the Lord. You must praise the Lord. There is the word here must. It means kinakailangan. Okay? Kinakailangan. Hindi man sa pilitan, pero kinakailangan. So, is praising the Lord necessity? Didemand ba yan ng Panginoon? Kailangan ba na? Kailangan ba na ito ni buhaton? Pero sa case ni David in Psalm 103, it is a must. Kinakailangan. Kasi who is David, by the way? Si David po ay anak ng Panginoon. He is a man after God's own heart. Anak sa Diyos. Muna siyang kinabuhi. Nakaingon din siya na I must praise the Lord. Actually, this Psalm 103, nag-refer lang niya siyang kogolingon. Dili siya nabuang dili siya insane. Kaya sobra-sobra bitaw yung kalipay sa mga butang, gibuhat sa Ginoo kaniya. O nakaingon siya na, I must praise the Lord. Di ba may mga panahon, usahay na mag-inusara ta, tapos magmuni-muni ba? Maghuna-huna ta sa kayo sa Ginoo, o wala tayo laing mahimo, kundi thank you Lord. Sa atong ka-hectic, sa everyday na itong schedules o ka-busy na ito, hindi naman ito usahay kauna-huna sa mga maing butang. But every time, natin panahon bitaw mga kahuna-huna, like you are washing your dishes, or you having your laundry, maski gamat ka sa floor, do you know, nga makahuna-huna data sa mga kayo sa Ginoo, o sa atong pag-una-huna, ma-praise nato ang Diyos ba? That God is good. Ngayon sa away kayo yan, I will sing of the goodness of God, and all my life you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. Kaya inunta na, Lord, thank you for your faithfulness and your loving kindness. And this is what happened to Psalmist David. So tinya, Lord, you have been so good in my life. This is something nagisulat niya for others to read. Actually, this is his personal journal or diary. During this time, si David, gisulat niya he was in old age. May edad na siya. Sa mga may edad na diha, dili na ta, kitawag nga bag-o sa kayo sa Ginoo. If you are 40 above na ka sa kitawag ng middle age, makauna-una ta nga, dili na sa question ba, maayo pa ang Ginoo? Kung dili makaingon ta, maayo gayon ang Ginoo, and we are still anticipating sa mga dagkong butang pa, ang gandam sa Diyos. Jeremiah 33:3, the Bible says, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. And we are excited for that. Are you excited? Personally, I'm excited of what God has in store for me. He's unfolding a lot of opportunities. His opportunities is not just like, about money or opportunities, maka-gain or profit or whatever, makamilip na ito mga possessions. Kundi you're excited of whatever things God has in store for that kind of intimacy. Intimacy with God, that the longer that you serve the Lord, the sweeter He grows. Nga sa tagdugay kayo yung pangalaga sa inyo, the more di mo malasak ang Word of God, and David said, oh, taste and see that the Lord is good. Excited ko mong tanaw pa sa mga maayong butang, ibuhatong sa Diyos as we discover, diving or delving, sa gitawag natong kaayo sa ang riches sa iyang pagka-Diyos, the more tayo ma-amaze sa iyang ginahimo sa atong kinabuhi o pagkahimuon pa. Munang every day as we examine, scrutinize the Word of God, ang richness sa Word of God, makaingon ka, tinuod gayon. Ang kulang na lang ang atong pagtuon, ang atong pagsabot, ang atong pag-meditate, o atong pag-experience. Because God is truly inviting us. Actually, He said, come let us reason together. Come on, mga wapang, ito ang kaluwasan. Your sins be as scarlets, they shall be white as snow. God is a God of logic. Ang Diyos kanunay nag-invite ka na ito, being rational people. Nga kung sa din, maghuna-huna ta, come, think of me. Think of me. Puno na ako. Come unto me.
He's inviting us. So sometimes wala nato na ginagrab ang opportunity na ma-taste nato kung unsa kaayong Ginoo. You know, si David, sulti niya in verse 1, Psalm 103. Sulti sa pulong sino, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sulti niya, bless the Lord. Barak. It means what? I will praise you, Lord. You know, the word bless here, kung kita nag-bless po sa mga tao, we are wishing them happy and well, right? Pero din sa Biblia, sulti niya, bless the Lord of my soul. I want to praise you, Lord. You know, my soul, it refers to His inner being, inner part. Nga kung sa diyan, it composes intellect, will, and emotion. Nga siyang faculty, sulti niya, with all my mental and power capabilities, I will praise your name. I will extol your name, O Lord. You know, kanina we have sung the song, To God be the glory. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya naman, nasabta nato on how the Lord has delivered us from the bondage of sin, gisaved us sa Diyos. Praise the Lord, tumuso mga daghan, makaayo na daw nato, gikan kaniya. Great things He have done. That's why when we sing, praise the Lord, with your voices. You know, gusto rin ako shout, pero musinggit na ba? Pero musakit na sa Ginoo nga Lord, now we can pour out sa atong gipangbati. Ya, kaniya, you know, lamig kayo kanang musinggit ito. Lord, thank you, kanang ito sa bukid ng advantage ya. Lamig kayo musinggit. Kung sa'yo pagsinggit ni mo, napoy musinggit ni mo. Pilaw! Pero lamig kayo singgit ba? Hindi mo singgit ka na, usara ka, hindi ka na usara na itong silingan. Pero sa dihang ikaw dito, imagine mo ang tayo sa Ginoo. No, kanang lami, ito isinggit, isyagit. Salamat Ginoo. Thank you Lord, maybe naayo ka sa imong sakit. Maybe siguro daghan kang utang mo niya, na hinayan mo bayad. Siguro you are about to fail in your grace, pero na-overcome mo. Salamat sa wisdom, gihatag sa Diyos, and good memory. Siguro na kay relationship na almost na ma-break, to salamat sa iyo, gisave pa imong marriage. And you can what? Sing to the Lord. You know, if you are happy, you can sing. Kung mga tigulang, mag-whistle na nila. Kami kayo paminahon, kaya naman balipayan ng kasing-kasing. And the Bible says, a merry heart maketh countenance glad. Kanang imong nawong bitaw, nag-smile. Tingalas na, smile, maligay pahiyong. So yung tanaw, magtutok sa kadireksyon niya ng hiyong. Tingnan naman, as we are what? Reminiscing or remembering the goodness of God, makaingon ta. Grabe dahil ka, Lord. Mas daghan dahil mga indutang, ibuhat mo sa kinabuhi, ang hiramay. Usahay, nag-fret and frown ko. Pero Lord, dahil dapat anak. Because I have all the reasons to sing. Maybe your heart is so heavy today. Pero ang imong kasing-kasing nagmaya. Pili ba na heavy na nagmaya? Hindi man nakita sa lawong mo, kanang ato ka sa simbahan bitaw, dagatag soliran, pero still you manage to come. Pero ang imong heart hindi makita sa dagway, pero nagmaya at the same time because you are still alive. You can still feel the pain. It means you're alive. And this is what David had said. David is like us. Siya sa katao po, kita na tayo mga kasaypanan na kulamon. Kusultin niya, bless His holy name. The name of Jesus. You know, this is Yahweh, the Jehovah. Okay, Jehovah means self-existing one. Kung pasabot, wala na kanan. Ang Diyos nato is all sufficient. Mapalayo man ta kaniya, still He is God. Muna may misconception sa mga Kristiyano nila, mingaw karon ang pangalagad sa Diyos. Mingaw karon ang simbahan kay wala ko, you know what? When there are 2 or 3 gathered in my name, I'm in the midst. I'm in their presence. He is the God who is everlasting to everlasting. Wala siya katapusan, wala siya sinugdanan. Ang Diyos ay Diyos, maski usapan may tabo, ikaw ang lugi. So the Bible is telling us here that name Yeshua, which is Jesus. Also in Greek, no, Isos, meaning He will save. No, ang Diyos maluwas. My Savior, my God. Muna ang Ginoo nato nga si Kristo Jesus, nihangin din sa kalibutan, ipadala siya ng mahan to save us from all our sins. Muna kita karon rejoicing kayo ang atong kinabuhi. Tingnan naman, naatay gitawag na deliverance tungod kay Kristo Jesus. Now in the Old Testament times, kini si David, he is looking forward, of course, for the coming Messiah, and also na-read ng scriptures from the time of Moses,
Now, dili ni si David nga murag sa kabalo o sa mga commandments sa Ginoo. Kabalo siya o sa commandments sa Ginoo. That's why ang iyang inuna ang Ginoo pagdayeg. And if you can see in verse 2, he repeated it. Bless the Lord. Tingin mo sa bless the Lord. Bless the Lord na naman kasi wala di kakaundangan ba? Oh, kanang ito ang kaayo sa Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Di ba? Wala na malingkawas ka sa disgrasya. Salamat Ginoo. Tandon. Tama ano? Kapit na gito, salamat Ginoo. Di ba makaingana ka? This is an emphasis. Kaya nga naman, sultin niya, oh kalag ko, oh my soul. He's talking to himself. Sultin niya, oh my soul. Bless the Lord, dahi ka. You know, kita ng mga anak sa Diyos, kailangan nato ang atong kabalikon, atong dasigon. Ha? Kailangan ba dasigon atong kabalikon? Yes! Ngayon pasabot siya mong kabalikon ba? Ang Diyos maayo. Kaya naman, usahay sa taon na malimot na ba kung kinsa ka? Malimot na ba ang kita dahil mga anak na sa Diyos? We are more than conquerors to them who love God. Kita di ay mga new creatures in Christ na. Kita di ay gi-bless na sa Ginoo with spiritual blessings according to Ephesians. You see? And he said to himself, bless the Lord. I myself will bless the Lord. Inibitaw ang kalipan ng gikan sa Diyos, kaya kailangan sa gitawag na itong ubang mga butang na kailangan ko malipayon kaya naakoy mga brethren tinuod. Kung ayaw mo makiksunan, malipay ka, pero kung tinuod kang i-bless na Ginoo, mas ikaw ng Sara, malipayon ka. Amen? You are happy. Kaya nga naman, ikaw mismo nang natagamtam sa kaayo sa Diyos, especially when you read God's Word, sa diyan ka nagbasa sa pulong sa Ginoo, hindi sa pulong sa Diyos, igsuon, no? Dili ka dapat lumingaw. And nga naman, every time you read the Word of God, there is promises here. Mga promises sa Diyos na wala isulat, na wala ikawang, kundi naagin nakawang, kundi naagin siya kahulugan. Naagin din siya kahimuan sa atong kinabuhi. So si David, when he was a shepherd, he experienced this. You know, ang mga sheep, kung sa may makuha sa sheep, wala man. No, di ka nag-talk to you. Pero sila, makita na to, mga sila, tapos sila gagawin ng agenda, pero si David, so niya, maski kini mga sheep, I will play still music for them, not only for my God. Pero kita niya, sa iyang gitawag na solitude, sa iyang gitawag na time, kung sabihin, quiet, naka-istorya, nakahimamat isa sa iyang buhay ng Diyos. Yan o, asa tagkuha sa itong mga hugot. Asa ba ito nagkuha sa itong puso? Iba sa Ginoo. Muni-muni David said niya, bless the Lord, O my soul. And so did not forget not all His benefits. The word benefit here, what God hath done in your life. Soul. Yo, kalag ko. Kung sa pag-ibuhat, sige, ayaw with calamity, you must reminisce all those things. Kaya nga naman, usahay, we tend to forget. Di ba, usahay nga nung kita makasubo, it's because daghan pa mga butang, ato ipangandoy, nawak pa nahatag. Muna kita, kulang pa sa kalipay. Or natay mga troubles na roon na itong ginagihan, muna di nakakapasalamat. Kaya tubang na itong adlaw, mapulo sa kaluyahon, is because wala pa natuman ang atong mga gusto. But if you will just remember of those things, ang gibuhat sa Ginoo, sa imo ang kinabuhi, makaingon ka, Lord, thank you for this new day. Daghan man na nagapila through one day at a time. Among buhato na. No, tibok sa akong pamilya, hinahinayon na mo na. Pero dili gid maka-deprive o makapawala kanako sa akong kalipay diya sa Ginoo. Nga ko sa din malipayan gyapon mo sa pagtubang. Na so nila, murag pa man giloko mo kay mo dili ni siya nga tawag mindsetting. Kung this is really the fruit of that intimacy. If you will just remember all the good things that God has done to you through the years, and you will have that kind of confidence that God will carry you through because you have proven Him before. Kung ang Diyos nimo wala naging maayos sa mong kinabuhi, mutong sa away, and all my life you have been faithful, wala may courage sa pagtubang sa uma. But because you have proven Him, just look back. Let's look back. Think for a moment. Kadali lang, huno na mga butang na kung sadiin ang Diyos naging maayo kanina. You know, God is speaking to your heart today. No, nadila sa imo una, sa imo kasing-kasing. Kung sa pag-ibati mo sa una, di ba ang Diyos maayo? Do not forget all those benefits. O kini si David, ihang gi-reiterate, ihang giusab.
Sultihin niya, "Oh Saul, He has forgiven your sins." Which means, I myself shall rejoice. Kaya nga naman, kalag ko, di ba saylo ka? You see? The Bible says He has forgiven all your sins. If you look at with me in the book of Psalms 103 verse 3, who forgiveth all thine iniquities. You know, David, as a person, masya anak sa Diyos, makasala yapon siya. Kitang tanan, mga anak sa Diyos, mahimog yapon ta, makasala. Pero every time na ma-remember din ni David, sultin niya, "Salamat o kalag ko." Kaya naman, kay natay forgiveness. Natay kapasyaluan. Ngunit pasabot niya. Na releasing of pain. Lord, every time that I did hurt you, thank you, Lord, because you have forgiven me. You have released that pain, and still I am accepted in your sight. Magpasawat ang iyang pag-anak na gapadayon. You see, aren't you grateful? Di ba dapat magpasalamaton, anak? Magpasalamaton? Nga every time ta makasala na ay Diyos, nagapasayo na to. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Ang Diyos na ito matutong na kaya na limpyohan na itong masala everyday. Amen. Di ba everyday o sa mga nagabagabag sa atong konsensya? No? Tungod na sa mga sala na atong nabuhat. Whether gitawag na ito na sin of omission or sin of commission. Omission means sometimes no, ma-omit na ito, na wala ito gituyo. No, usahay mag-joke ka na makapasakit ka tao. Sometimes you are irrespectful. Di ka mo respeto sa tao. Oo, nakasala ka. Usahay, ito mga Great Commission, magsangyaw ta, no, na ada opportunity niya, wag na ito itagaan o panahon. Na ada opportunidad na mag-share ka sa gospel sa atong oban sa trabaho o classmate na ito. You see, that is a great gitawag na itong commission, isugo sa Ginoo. And that is also sin kung natong i-disregard na siya. You know, when the Bible says, if you know what is right and doeth it not, that is sin. Kabalo ka tama, tabanganan to siya, huwag mo sila tabangan, that is sin. Kailangan maging honest ka, huwag ang sulit that is sin. You know, I have countered a verse in the book of Proverbs, chapter 2, verse 7. Nanitutan ako sa minsan. Kaya naman, yung dito, honest people are safe. Honest people are safe. Kung ang promise ni Ginoo, kung honest ka, protektahan ka sa Diyos. If you're a good person, God will what? Make you wise. Tagayan ka kaalam, mga tao, mga pumutan, mga mahayo, pinalikay po sa Ginoo sa mga di mahayong na desisyon. Kaya naman, naguno na sila sa golden rule, oy, di na ko nabuhaton ng mga butang na di na ko gusto po matagamtaman. Do not do unto others what you don't like then to do to you. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. But pasabot na naatay diwag, tawag na self-reflection. Self-discipline.